Hi guys! Good day! Good day? Ang pangit naman ng good day. So, I'm back sa mga may nakamiss sa akin, kung may nakamiss man. So, today's episode is very close to my heart because one of my friends invited me to attend her workshop. Workshop? Kalawa acting workshop. But this is not a acting workshop, but a candle making workshop. So, ayun, daw nakapag-intro kanina kasi late na naman si bakla, but samahan niyo ako at I hope pag-enjoy kayo sa episode na ito. Intro please! Arte. Sa pillar candles. Yun yung nakikita niyo po yung mga molded candles natin dyan. Yung flower, yung mga may shape, ganyan. Nilalagay yun sa silicone mold. Pero ang ginagamit ko is hard type para hindi siya mawasak agad. In your wax po, you can use other types of wax. Meron tayo. We have 3 types of soy wax. We have soft soy wax, 2 types tayo. Soft soy wax and hard type. Si soft soy wax, yun yung kinecreate namin or ginagamit pag nilalagay siya sa container na ganito. And yung hard type, siguro familiar ka naman since gumawa ka ng flower. Hard type soy wax po yung ginamit ko. Yan. And gel wax naman po is ginagamit namin for latte, tapos for candles. So, bari eucalyptus essential oil, pwede yun. Pero minimal drops lang yung nilalagay nila sa candles. And next is yung wicks. Sa wicks natin, yun, we have cotton wicks, which is yung common sa commercial. Eco wicks, yung nandyan po sa inyo, eco wick to. And wood po. Eco wick po yan. So, ito po, Usually, fragrance, oil siya, eucalyptus scent. yes, yung iba, kung Meron pong ibang ginagawa, natural na kumbaga kinakatkat. Tapos hinahalo. Meron gano'n. Ito, yes, ma'am. Kasi it's saturated, parang mabilis siyang kumulay. Unlike pag black dyes, kailangan din siyang matungkol pa. Although, pwede yung black dyes, kagaya ng doon, shade din lang siya ng maliliit. Wick holder, this one po. Wick holder or wick centering. Wicks, then pouring pitcher, this one. And then glue dots. Yung nakikita niyo po dyan na circle na po. Sticker po yan, double-sided. If wala kayong glue dots, let's say naubusan kayo, you can make use of the wax, tas dikit. Ganon. Or candle, sabi. Ayan. At tapos ano pa? Weighing scale. Ayan, to measure the wax and the fragrance oil. We also have spatula. This is optional. Pang-scrape lang. Bakers, optional din po yan. And we have heat gun. Ito ginagamit natin for troubleshooting. So, later, i-explain ko bakit may troubleshooting gumagana na mga IT nandito eh. Hindi tayo pwede sa start. Charot. Ano gagawin? Pupunasan. Punasan. Liter diameter. So, paano ba sila First step daw is punasan. Ay, sinusukat ko lang po siya nila. So, 6 cm na ba? Okay, tayo. I-use na ba? And then, yung gunting, ang gamitin dyan, pwede rin gamitin. Maghati-hati na po kayo sa tinapay. Ayan, sige po. Pwede po, pwede po kayong maglagay sa ilalim. Pwede ba mag-frame? Yes, pwede. Feel free. Itag niyo po kami sa mga stores kung meron. that's the po. Kung may sama namin din sa Oo nga. Parang ice talaga. Hindi siya perfect shape na ice. Tapos make sure na nasa middle lang siya. Si wait. So, feel lang natin siya.
Sige, thank you, ma'am. Thank you. Yes, pwede naman po kahit half muna, tapos mamaya dagdag na pwede na. Pangkulang na So, yung question, kung may question po kayo, bakit combination ng soy wax at saka gel wax? Kasi pag pure gel wax yung gagamit nyo dyan, mahirap kasi gawing solid yung color ng gel wax eh. So, kung lalabas dyan parang juice yung gel wax. Talaga. Pag sa soy wax, talagang solid yung color niya. So, pag ginagawa mo siya ng color, yun na yung color dito sa soy wax. Yes, yan po yan. So, kung pwede na kayo, i-learn po kayo ng scent dito. Isip na rin po kayo kung ilang percent po yung ilalagay. Coffee! Will they give you Fresh bamboo. Hindi ko yung nakakain na bakit? Pang ano lang sa ibabaw. Pero dapat kung ilang baka makakaya na. Pero kayo bahala. Kung ilang ml po yung lalagay mo. Kung 10% po ba ng oil. Kasi po ito is 15 grams of oil na po. And then, gagawin natin next is pour natin yung first pour. Pero sa first pour, hindi natin siya pupunuin. Kasi ang goal natin, white yung base. May second layer, which is yung may color, which is kung ano po yung color na gusto nyo. Yellow, pink, brown, ganyan. Ng fragrance oil, depende sa calculation nyo. Pag na-mix na natin, stir natin siya for 2 minutes pala para mag-bind si molecules ng fragrance oil dun sa wax. So pagka 2 minutes, stop stirring, monitor the temperature. Pero we will have to pour our first layer dito. First half for first fill. Ganyan. Pero color white lang po yung wala tayong ilalagay mo ng coloran. And then yung second, so i-stay or set aside po natin si candle for 10 minutes para mag-harden siya. Si second pour, pwede natin haluan yung natirang wax ng colorant po. If ever you want different colors, like kung ano po yung nandyan. Stir natin ulit. And then pagka-stir, we'll wait for it mag-cool down ng 135 hanggang 130 before i-pour po yung final. Tapos, doon na po natin i-add si mga embeds after. Wala na siyang essential fragrance oil. Na-mix na natin siya Dito na yun. Opo. Dito na po siya sa first. Kakainit ko lang ng pwede mo lang ilagay agad. Basta close sa 180 pwede na ba? Opo, 175 to 185. Kasi baka mag-cool down na siya, hindi na siya. Yung unang pour, ilang ml? Wala namang... Wala naman. Basta half. Ito na yung yellow mo. The next, mag-a-add tayo ng color. Iba doon matcha eh. 135 po. So, iba na. Yung ito na. Pinatapos ko na sila. Okay lang. Tapos, paano ko malalaman kung okay na? Titigas, ganon. White. Green. Ma-achieve ko naman yun na parang mga light green.
Oo, Ganyan, okay like na yan. yan. Mag-hi ka muna. Ay, hi! Hi! Ipag-vlog ka. So, waiting lang tayong tumigas siya para malagay yung second pour. Hirap na magpatigas. Kasi mga people dito, mga, rich kid, yung mga hobbies nila is gumawa ng ganito. So, kasi magawa sa pera nila. Girl, paano ka malalaman pag okay na? Ito, sukatin mo to. Hindi, ito. Ay, pag medyo nag-white na siya. Pag medyo nag-right. So, narinig niyo yun, ha? Hindi ko na kailangan ulitin. Tsari. Parang melon. Pero gusto ko yung color. Ang ganda. Tapos sakto naman, oh. Tapos yung sa pinali, kung sakaling may embeds po kayo, no? Isa-sample ko lang yung kay ma'am. Kasi cute. Para kung tunaw na yung yellow sa ibabaw. Iyan natin ng heat gun. Tsaka natin ilalagay yung para dumikit. Sige ma, ilagay mo na yung mga embeds. Ayan. Hindi na siya mukhang natural. So, kailangan mo siyang i-heat ng konti para. Wow. Kain tayo. Dahan-dahan lang. Okay. Yes. Masyado kasi mabilis sa halo. Okay. Okay. Ano, ipo-pour ko ba lahat? Oo, lahat. Okay. Ang ganda ng color. Cute. Okay. Pwede naman itong haluan ng color. Kasi hindi pa naman tayo. Pwede pa naman like pwede na yung Dark. bata powder. Ganito lang, walang price. 150 grams of melted wax. Okay. So, nag-100 lang po tayo kasi may lamang ice. Kaya po bawas. Kasi kailangan mong i-perfect yung front na style dun sa soy wax. So, hindi siya basta ipo-pour lang during na pouring time. Dapat yung matutuyo na si soy wax tapos may mga bubbles. Yung doon lang sa gitna yung natutunaw kasi maliit yung bake na ginamit. So, if ever na ganyan yung nangyari, wala na tayong choice. I-heat gun na lang natin yung dun sa remaining na sides ng candle. Tapos, the next time na magkagawa ng candle, follow the manufacturer's guide. Next one is, for soy wax, common ang soy wax frosting. So, yung frosting ko parang maliliit lang ang powder dotted whites po siya sa gilid. Lalo na kapag glass jar, makikita niyo po siya sa gilid. Pero that's just aesthetic lang naman po yun. It doesn't have quality issues. Kumbaga, kung tama naman yung fragrance load nyo, wala naman po problema doon. Para ma-remove siya, pwede nyo siyang i-heat gun. And candle sinkholes, nangyayari siya kapag too hot pa yung wax or mabilis kayong nag-pour. Nagkakaroon ng sinkholes after ng siguro mga 2 to 4 hours. Hindi siya magbubaw. Hindi ka na pala dyan. I'm sorry. Ay, girl, may question. Yung Hindi namin dito. gel wax? Oo, yung gel box. Yun din yun, o iba pa yun. Hard type yan. Hard Kasi kailangan mag-stay sa taas yan. So, iba pa. Soft yun, soft. So, yun, hindi siya parang bloke. O bloke Blocker din rin siya. kundi. Blocker rin siya. Tapos, mas malambot na lang. Abangan kung magkaka-business siya. Kakalabanin kay kaibigan ko. Pwede ito wax melts. Pag may naghanap sa inyo, wax melts.
mga ganun. Box nuts yung tawag. Ayun, tinutunaw lang po sa, basta yung parang, Mold. ako, yung may kilay Ay, candles. may labeling. Pero kung may matira ka, tapos gusto mo 1, 2, side. Waki picture. Thank you, Sophie Ember Crafter! Bye! Thank you! Thank you po. Hi! Thank you sa pag-invite. You're welcome. Mag-invite ka kahit wala akong maraming Oh followers. my God. So hi everyone. I'm inviting you to our workshop. So we're doing candle and soap making. So if you're finding a hobby, new skill, or maybe wanted to start a business, feel free to message us, Sophie Ember Crafter. Thank you. Thank you, Alex. So, ayun. So, I attended the seminar for 2,500 pesos, Alex. And then, benta siya ng starter pack sa mga gusto na, mag-businessan. So, ito yung akin. Tadan! Hindi ko pa siya na-open, but so far, madami siya. Meron siyang thermometer. And may kasamang isang scent. I chose lavender. And then, ito pala yung, ano yung tawag dito? Meron siyang kasamang, basta, ayan, kung ano man tawag dyan. Oh my God, di ako nakikinig. Ano yun? Basta yung tali sa gitna. Nakalimutan ko yung tamang term. Sorry, Alex. But I was listening kanina. And then, meron siyang oh my God, ito talaga yung pinakamasaya ko. Weighing scale! Parang kailangan ko yata ito pang diet, hindi pang... Thank you, Alex. And then, anong tawag dito? Pang weigh ng food, tsaka ito pala, meron siyang, yung pang init ng wax. And then, may isang, yung jar for, yun nga kasi nga mag-startan ka nga ng project mo. So, yun. And then, this is I believe the wax. So, ayan. So, yun. Sulit yung 1-1. Sobrang bait ni Alex. Like, she even provided us her suppliers for those who wanted to start up their own business. Like, parang usually, mga kakilala kong business owners, hindi nila pinaprovide pati yung suppliers. Kasi, I think it's their strategy. But kay Alex, hindi siya madamot. So, I hope may God bless her more. But yon, thank you, Alex. I'm gonna put her link below. And then, just follow my friends. Ilang subscribers pa meron ako? To 100 plus. So, mga 100 plus subscribers ko, just follow her. And I so love her. And I hope nag-enjoy kayo sa vlog na ito. And sana tuloy-tuloy itong vlog na to. So, yun lamang po. See you again on my next vlog. Bye-bye!